The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. The shepherds went in haste to Bethlehem and found Mary and Joseph and the infant lying in the manger. When they saw this, they made known the message that had been told them about this child. All who heard it were amazed by what had been told them by the shepherds. And Mary kept all these things, reflecting on them in her heart. Then the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen, just as it had been told to them. When 8 days were completed for his circumcision, he was named Jesus, the name given him by the angel before he was conceived in the womb. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Why we have to go to Mass on January 1? Because it is a holy day of obligation. In the Philippines, we have 3 holy days of obligation. January 1, December 8, December 25. If it falls on Sunday, then it fulfills the Sunday obligation and the holiday of obligation. Ano pa? It comes with a blessing. It comes with a blessing. That's why we come. We come. In the 4:30 p.m. Mass, I said, ang mahalaga sa bagong taon ay ang bagong tao. Ang mahalaga sa bagong taon ay ang bagong tao. Yung taon, wala kayong magagawa doon. Dumadating, lumilipas. Ang tanong, ikaw, meron bang pagbabago para sa iyo? Hindi po ba, no? At nagbigay ako ng mga halimbawa. Paano ba ako magiging bagong tao? Ha? Unang-una, iiwasan mo na yung mga pagkakamaling ginawa mo ng isang taon. Huwag mo nang uulitin. Sana may natutunan ka sa mga pagkakamali. Ikalawa, dapat nagsusumikap kang gumawa ng bago. Mga bagay na hindi mo pa ginagawa noon. You must be willing to do something new that you have not done before. Mahalaga yun. Ano po? Pagtalikod sa pagkakamali, gumagawa ng tama, ano po? Mayroong bagong pag-iisip, bagong pananaw. Pero magandang halimbawa, ang alin? That you stop pleasing people. Stop pleasing people. Marami sa atin, ang ginagawa natin, para lang wag makasakit. Hindi naman masama yun, Father. Pero pagkamisan, stressful yun. Stressful. Bakit? Pinipilit nating palagi magandang image natin. Ano po? Ha? Sa ibang kapwa. Kaya kahit hindi mo alam, sumasagot ka. Nagsisinungaling ka na. Hindi po ba? Ano? Nagkwento minsan si Bishop Bacani kasi alam mo naman ng mga tao pag nagregalo, kinukumusta yung regalo, hindi po ba, no? So, nakatanggap siya ng regalo, sabi, Bishop, nagustuhan mo ba yung regalo ko? Ang buting obispo, para hindi makasakit, kahit hindi niya alam kung ano yung binigay, sabi niya, oo, ang sarap. Sabi nung nagregalo, si Bishop naman, tsinelas yun eh. Mabilis naman mag-isip si Bishop, sabi niya, masarap isuot. Di ba? Kasi ayaw mo makasakit.
Kaya nga, halimbawa, pag may lumalapit, Father, ako po yung nagme-message sa inyo. Nako, para bang siya lang nagme-message, no? Hindi tinitingnan ko siya. Ako po si ganon. You're trying to recall. Sino nga ba ito? Mga minamahal na mga kapatid, inaamin ko, ano nga po sinabi ninyo? Di ba? Kaysa sabihin ko, opo, magsisinungaling lang ako. No? Hindi pala ikaw. Hindi po ba? Ano? Magastos. Nung namatay ang tatay namin, nanghina ang nanay namin bigla. Dala ng depression. Talagang nanghina. Ano pa? At napansin namin, pag kami may lakad, nahihirapan na siyang sumakay na sasakyan. At malaki yung sasakyan ko, nahihirapan niya sumakay. Sabi ko, para sa nanay ko, Lord, bibili ako ng mas mababang sasakyan. Bibili ako ng mas maganda. I did. Binenta ko yung malaki. Bumili ako ng mas maliit, mas mahal, mas maganda. Proud na proud ako. Umuwi ako sa probinsya. Sinundo ko siya para siya'y makasakay. Isinakay ng mga kapatid ko ang nanay namin. Ano po? Nakaupo siyang ganyan, tahimik. Tumakbo kami. Sabi ng mga kapatid ko, Ma, kumusta ka? Ang sagot ng nanay ko, ito yung bago mo sasakyan? Opo. Agad sabi ng nanay ko, pangit. Ang hirap nung gano'n, ang utang ka. Sasabihin lang ng nanay mo, pangit. Di po ba, ano? Mahirap talaga. Di ba? Yung ikaw ay pagod na pagod magluto, tapos inihanda mo, tapos yung kumakain, natatakaw. Di ba? Tapos tinanong nyo, kumusta? Di masarap. Di ba nakakasakit ng kalooban? No? Stop pleasing others. Do what you ought to do. You can never be wrong by doing what is right. You can never be wrong by doing what is right. But you have to remember this. Doing right is not always pleasing. Ang gawin ng tama, hindi palaging nakakatuwa. Pero, ano mas mali? Ano mas mali? Yung nakakatuwang mali o yung tamang hindi nakakatuwa? Hello? Ano ang dapat? Yung nakakatuwang mali o tamang hindi nakakatuwa? Alam nyo pala di po ba, no? Pero hirap na hirap tayo. Hirap tayo na sabihin natin, lalong-lalo na sa sarili niyong pamilya, pag mayroon silang biniling damit, alam mo namang hindi bagay. Di ba? Lahat ba ng damit na binili ng anak mo, bagay? Di ba, no? Ang mahal-mahal. Tapos nung sinuot niya, hindi bagay, di ba, no? Pero para wag masaktan, ano sasabihin mo? Ganda. Di ba? Kahit pangit, no? Ganon din si Bishop. Merong matandang, ang pangit ng buhok, sorry for the words. Ha? Ang hirap nung nakikinig ka ng recollection. Merong matanda sa harap mo, may tore ang buhok, nakataas na ganon. Ha? Nakatis. Tis daw ang tawag doon. Kami mga lalaki sa likod, di namin makita mukha ni Bishop kasi nakaharang yung buhok. Ano po? Ang hirap yata, no? Sabi nung nasa likod, hindi yan naligo. Bakit? Paano mo aayusin ang magang-maga na ganyan ang buhok? Ang ingay namin, ano pa? Pagkatapos ng recollection, habang kausap namin si Bishop Bacani, lumapit siya para isumbong kami. Sabi niya, Bishop, meron ka mga seminarista na nagsasabing pangit ang buhok ko. Ay di tahimik kami. Alam ko kami yun Di ba? Bishop, will you tell me kung pangit ang buhok ko? Ay tiningnan ko talaga ng malaki si Bishop.
Kasi pag sinabi niyang maganda yan, sasabihin ko, sinungaling ka, Bishop. Ano po? Ha? But the good bishop said, smiling to the old lady. Ha? Sino may sabi, basta, Bishop? Pangit po ba ang buhok ko? Hindi naman. Ano po ang buhok ko? Unique. Play safe, no? Hindi maganda, hindi pangit, unique. Kaya sabi nung babae sa mister niya, ako maganda? Sabi nung mister, unique. Pag unique, pangit. Mga minamahal na mga kapatid, hindi natin masabi. Di ba? Alam natin kung ano ang maganda at pangit. Alam natin kung ano ang tama at mali. Alam natin kung ano ang masarap at hindi. Alam natin yun. Kung gusto nating magbagong buhay, magpakatotoo tayo. Hello. Kung gusto nating magbagong buhay, magsimula tayo sa katotohanan. Hindi po ba, no? Mahirap yung late ka. Sinabihan ka ng magulang mo, late ka na naman. Anong sagot mo? Hindi naman ako late, napaaga ka lang. Oh, grabe, ang talino mo, anak. Di ba? Ayaw mong harapin. Ayaw mong harapin. Di po ba, na? Mga minamahal na mga kapatid, ang pagbabagong buhay ay nagsisimula sa pagbabago ng kalooban. Keep that in mind. The only way to change our lives is to change our attitude. And it is not our goal to change anybody. Again, stop pleasing other people. Second, begin in changing yourselves by changing your attitude. Third, it is not your role to change people. Hindi trabaho ng magulang na baguhin ang anak. Hindi trabaho ng asawa ang baguhin ng asawa. Hindi trabaho ng anak ang baguhin ng magulang. Bakit? Ang pagbabago ay kusang loob. Tandaan ninyo, kahit si Jesus, hindi na bago si Judas. Magkasama yon. Even God was unable to change the heart of Judas. Why? Because change is a personal choice. Kahit may bagong taon, kung ayaw nating magbago, lahat ng bago sa taong ito ay walang saysay. My dear friends, my brothers and sisters, kahit tambakan ka ng pera, kung hindi mo babaguhin ang iyong pag-uugali kung paano ka gumasta, lahat ng darating ay kulang. Di po ba? Kahit anong pray over, Father, classmate tayo sa media. Ibig sabihin nun, mid-diabetes din siya. Ano pa? I-pray over mo ako, Father, para gumaling ako. Isa lang ang sagot ko doon, Nay, bawasan niyo pagkain ng bawal. Di ba? Bawasan niyo. Kung talagang nakakagaling ang aking panalangin sa diabetes, ang una kong pagagalingin, sarili ko. Hindi po ba, no? Jesus! Di ba? Natural! Ha? Ang hirap nga nun eh. Meron kang sensor. Hindi ka pa kumakain, tetest mo. Mataas na kagad ang sugar. Ano pa kakainin mo? Hindi po ba, no? Ganun talaga. Kasi pati stress, nakakataas ng sugar eh. Kaya, kilala mo dapat kung sino ang mga stress sa buhay mo. Di ba ba, no? Tanggapin mo. Ngitian mo sila. Stress. Di ba? You cannot control people, but you can always control yourselves. You cannot control situations, but you can always control your attitude. Again, my brothers and sisters, palaging mayroong bagong taon, pero hindi lahat nagbabago. Mahirap yung ilang taong ka lang binigyan ng pagkakataon, hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Hindi po ba, ano?
Mga minamahal na mga kapatid, ang mahalaga sa bagong taon ay ang bagong tao. Right attitude, new perspective. My dear friends, try to do something new that you have not done before. Avoid the old so that you will have the new. Stop pleasing people. Stop trying to correct people. Changing people. And the only way to change our lives is to change our attitude. Less stress yun and less expensive. Kaya, pag sinabing gusto nyo kumain at walang sumagot, huwag niyong pilitin. Huwag kayong mamimilit. Ano pa? Pag sinabing, oo, pero gusto namin sa mahal, dalhin nyo sa gasolinahan. Mahal doon. Ano pa? Tingnan nyo kung iinom ng gasolina yan. Di po ba, no? Huwag kayong magpapa-apekto. How I wish, kasing talino ka ni Bishop Bacani, na pag may palpak na sagot, may palusot. No? Di ba? Ito na may luma ng pangyayari. Kasi naman kami mga pari, kung ano-anong regalo. Ano pa? Yung isang Monsignor, nakatanggap ng isang kahon, ng kahon nakabalot. Ang kahon, walang balot. Pero ang kahon ay kahon ng chocolate. Galing sa kanyang kapatid. Hindi niya binuksan. Nagkaroon ng raffle sa parokya. Siyempre, ang kukunin mo, para generic, chocolate. Di po ba, no? Chocolate. Ni-raffle na. Lahat gusto ko yung kay Monsignor. Si Monsignor naman, happy-happy kasi gusto yung kanya. At nabunot ito ng isang Mother Butler. Tuwan-tuwa si Mother Butler. Kinabukasan, tumawag, Monsignor, ano po yan? Ako po nakabunot. Ay, congratulations! Monsi, hindi pwede sa akin ito eh. Alam ni Monsignor, chocolate yun. Pwede yan. Minsan lang. Hindi, Monsignor, hindi talaga pwede sa akin. Paminsan-minsan, pwede yan. Di ba? Bakit? Binuksan na ng babae. Ang laman ng karton, brief. Ang alam ni Monsignor, chocolate. Di ba na? Mahirap yung kayo'y tumanggap, niregalo nyo, hindi mo lang binuksan. Di ba ba? No? Ha? Kung kayo'y magre-recycle, tandaan nyo kung anong laman at kanino galing. Baka mapabalik lang. Di ba ba? Na? Nagpapasalamat ako sa mga nagregalo sa akin. Buti na lang. Kokonti lang ang may borda. Ano pa? Kasi yung iba, pag nagregalo, may borda pa eh. Father Dave. Ano pa? Tuwalya yan. Father Dave. Kulang na lang medyas. Father Dave. Ano pa? Pero alam niyo na, natuto na ako. 25 years na akong pare. Marunong na akong mag-recycle. Kaya pag tuwalya, dinadala ko yan sa Mega Mall. Pinapabordahan ko yan sa ibabaw. A gift from Father Dave. Kaya pag kayo'y may natanggap ng a gift from Father Dave, recycle yan. Feeling ninyo, personalized. Di ba? Ilang bang tuwalya kailangan mo? Di po ba? Mga minamahal na mga kapatid. Ang daming problema. Huwag niyong isipin ang problema. Isipin niyo ang anong maganda. To look at New Year with the right perspective will help you be happy and perhaps less stressful. Amen. Kalimutan niyo na ang aking lahat ng sinabi maliban sa first reading. Hopefully, you're able to memorize. Hopefully, you're able to
to bestow this blessing to one another. Parents, please bestow this blessing to your children. Ano yon? May the Lord bless you and keep you. May the Lord let His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord look upon you kindly and give you peace. May the Lord bless you and keep you. May the Lord let His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord look upon you kindly and give you peace. That blessing suffices. My dear friends, sayang ang bagong taon kung hindi ka magbabago. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing, including those who are celebrating their birthday, wedding anniversaries, those who are traveling. Please pray for your family. Whatever struggle you have in the last year, ask the Lord to bless you, to free you from those struggles, and grant you this new year a year of abundance, a year of peace, a year of laughter, a year of blessing. Ama naming mapagmahal, idinudulog ko po ang bawat isa na narito. Kayo ang tumawag. Kilala mo ang bawat isa. Alam mo ang kanilang mga pagkatao. Alam mo ang kanilang mga pagtawad, pagluha, kahinaan at kalakasan, kabiguan at tagumpay. Alam mo rin, Panginoon, ang kanilang mga pangarap, hindi lang para sa kanilang mga sarili, kundi para sa kanilang mga mahal sa buhay. Idinudulog ko po ang bawat isa. Hipuin mo, Panginoon, kahabagan mo. Nawa po'y palagi mong ingatan. Ilayo mo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy mong pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, at kung meron man sa kanilang may karamdaman, nawa po sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus na taga Nazaret, pagkaluban mo ng kagalingan. Gabayan mo sila sa lahat ng kanilang mga iniisip at ginagawa. Kung meron man sa kanilang may pinagdadaan ng suliranin o problema sa buhay, tuwangan mo sila. Alisin mo ang kanilang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo po ang kanilang mga pananalig at pananampalataya sa iyo. Sa mga mag-asawa, Panginoon, o pamilya na mayroong alitan, sama ng loob, pagkagalit, pagtatampo, dala ng pagkakamali na sino man sa nakalipas na taon, naway hilumin mo, Panginoon. Naway mayroong pagpapatawad, mayroong paghingi ng tawad, may kababaang loob, may pagbabagong buhay, may pagtalikod sa pagkakamali, upang magkaroon ng panibagong pagmamahal. Nawa po, Panginoon, ingatan mo ang lahat na maglalakbay. Nawa po may mga kaarawan, regaluhan mo sila ng isang mas magandang buhay, lalong-lalo na sa taong ito. Panginoon, kilala mo, batid mo kayong mga pagdulog. Kayo na po ang magregalo ko naman na makabubuti, makababanal, makasasaya, makauunlad, makasasagana ng kanyang buhay. Kayo na po ang magbigay. Nawa po sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na ng mahal na Birhen, gayon din ni San Jose ang tapat niyang esposo, at aming patron, Padre Pio na Petrocina. Pagpalain mo po ang bawat isa, kasama ang kailang mga pamilya, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. We have celebrated the Eucharist. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Happy New Year!